Hi guys! Ulit. May clip na ako ngayon kanina. Actually, first clip pa lang kaso. May patugtog pala sa labas. Sabi ko baka ma-demonetize na naman. Sayang. Anyway, today is July 3 na. Yan, wala akong vlog simula Friday or Saturday. Basta nung weekend. Kasi nabisi nga ako, nagpaparenovate nung tapsihan. Tapos, ayun, na-war siya kami simula kahapon. Simula ng July. Kaya sobrang ganda ng pasok ng July sa amin. Ayan, ilang days na kaming nawa-war shock. Partida, wala pang ano yan guys. Wala pang pasok. Kumbaga enrollment pa lang. Kuhanan ng cards. Pero, grabe, hindi kami magkanda-ugaga. Talaga literal na pagkatapos ko dito, lipat naman ako dito sa sa tapsihan kasi sunod-sunod as in, saya-saya. Thank you Lord. Alam niyo yun, kaya sobrang busy. Tapos ayan, mas nakapagod pero mas masaya naman. Kasi busy nga, 'di ba? Blessing yung pagiging busy natin. Then ano ba? Ayun nga, kaya sorry, wala tayong vlog ng ilang araw. Kaya nagtitingin nga ako ng i-edit. Wala pala tayong i-edit. Kaya pansinin nyo, yung huling vlog ko, yung may na si Chris, may lisensya na, naka non-pro na si Chris, is parang buong week ata yun, combined vlogs lang yun sa buong week. Yan, sorry, babawi tayo kapag kami dito may ganap na. Okay, sa ngayon wala na muna. And ayun lang, update ko lang kayo na ganun nga ang nangyari, kaya wala tayong vlog. Okay? Pero yeah. As soon as makasettle na ulit kami dito, and then magamay na itong bagong staff, itong tapsihan, maharap ko na ulit yung pag-edit and pagbablog. Ayan. Kasi kahapon, pina-duty ko na si Chris. Sabi ko, punta ka sa Pasadena kasi ang daming tao lagi. Kulang kami sa helper nga, ganyan. So, duty din si Chris kahapon. No? Chris, sabaw dito, Chris! Sinisigawan ko na. Yeah, tapos yung bayaw ko, sakto bumaba, kumain. Alam mo, pagkakain niya, siya na yung naghugas ng pinagkainan sa tapsihan. Kaya nakakatawa. Tapos yung isang tagahugas naman nila dito sa Shanice, nag-duty na rin dito sa loob. Kaya na-war shock talaga kami kahapon. Nakakatawa. Kaya ayun, ano pa ba? So yeah, magiging busy pa ako guys, lalo na siguro kapag kami pasokan na, kasi ako na yung mag-aasikaso na itong tapsihan, at dapat isasarayan nila yan. Nang hinayang naman ako kasi sabi ko, ang dami niya nang na-invest, mga gamit, alam niyo, tapos kilala na rin sila, especially sa mga coffee. Kasi coffee talaga dito yung pinupuntahan minsan ng mga taga City Hall. Ayan, at alam niyo naman, pa yan sila Mika, 'di ba? Nag-undergo pa sila ng mga trainings, kaya masarap yung kape nila dito. Mas masarap pa actually sa SB. Kaya, oy, nakabalik na agad kayo? So, yun lang muna guys. And, yun nga, nagpasabay na lang ko niyan. Dumating na pala sila. Pumunta sila sa restaurant depot. Mas mura kasi mga bilihan doon. Kami bibili ng mga stocks namin dito. So, yun lang. Hi guys! So, it's Wednesday, meaning Baclaran Day. Ayan, may bago na akong driver talaga pagka magsisimba ako. Yan, kasi nagjo-duty din si Chris sa tapsihan. So, ayan, simba na kami kasi Wednesday nga. Then, saan natin sa Pasadena muna? Ay, kung pupunta tayong Cavite, di dun sa apartment. Hindi na. Sa apartment na lang. Pero hindi na pupunta na Cavite. Oh. Gusto mo sumama ka kay Tito Jeff tomorrow? Kasi dapat dadalhin mo na to doon kay Dayan. At akala namin 1 month sila Jeff dito sa Pasay. Ilang days lang naman pala. So sabi ko si Tonyo,
i-park na muna sa sa Rojas Boulevard kasi may pay parking naman doon. Ayan, kasi hindi naman to madadrive din ni Dayan pag nandun sa Cavite. At syempre may baby siya, 'di ba? Yan. Though may naman si Chap Baby, may car seat, kaso mahirap na kapag umiyak na nasa biyahe sila. Kaya, ayun. Doon na lang para may driver si Tita Dayan. Hindi naman umaalis-alis si tita mo eh. Talaga. Errand boy. Errand boy. So, pupunta pa rin bukas ng Cavite, pero si Tonyo na ang dadalhin doon at papasyal daw ni Jeff yung pamilya ni Rica ata. Or yung kapatid lang naman yung dalawang kapatid ata ni Rica yung kasama nila. So, baka magtagaytay sila tomorrow and tambay na muna doon kila Dayan. Kasi malapit naman na sila Dayan sa sa Tagaytay. Kasi nasa Gentry nga sila. Malapit konti. Not really malapit. Alam nyo ba guys, nakakatawa kasi naputulan kami ng tubig. Ayan, Home Depot. Ito pala guys yung Home Depot. Home Depot! Restaurant May Home Depot din naman dito. Restaurant Depot pala. Dito sa katabi ng Queensland. Ayan, yung Queensland Hotel. Tapos, ito yung Restaurant Depot. Ano ba yung Ayun, Restaurant Depot. Dito na namimili yung mga mga restaurant. Yung mga may restaurant, may kainan, yung ganyan. Kasi mas mura dito. Parang wholesale din yung yung price niya. Ayan. Para siyang SNR type na, alam nyo yun. Kaso nga lang, ang konti lang yung nakaka-park dyan. Kaya paunahan lang din. Unlike sa SNR na sobrang luluwag naman nila, diba, ng parking. Pero again, mas maganda dito mamili kasi malapit na lang sa amin, nandyan lang. So yun. And ayan nga, back to tubig. Alam niyo, naputula kami ng tubig. So, sobrang busy ko talaga guys. Hindi ko na naasikaso pati mga bills. Ayan, yung sa dito. Sa Meralco kasi, at least merong disconnection notice, 'di ba? Pero yung sa yung sa tubig, wala. 3 buwan ko na palang hindi nababayaran 'yun. So, nilock yung namin yung metro. Ending igib-igib kami. Pero nung nakikiusap pa sana ako, sabi ko, hindi, babayaran ko na nga yung ganyan-ganyan. Binayaran ko na din naman agad. Kaso, yung naglalak, yung parang namumutol, nangihingi ng lagay. Sabi ko, baka masanay ito na So, inalak na lang. Nalak na lang. Ganun. Lesson learned. Huwag magpabaya sa mga bills. Pero nabalik naman na. Nakakaloka. Imagine niyo yung monthly namin, parang nasa 200 pesos lang. Kasi minimum lang naman yung tubig namin eh. Tapos yung 3 months na putulan. Kaya nagbayad ako with with advance na. Para sabi ko, in case hindi ako makabayad na naman next makaligtaan ko. Hindi ako magkakautang. Kakaloka. Diba? Ganun ako ka-busy. Napuputulan na ng tubig. Pero yung sa internet naman, malalaman mo kasi mawawalan ka na ng service. So, kailangan mo na magbayad talaga. At may tagapag-chat. At sila, nag-chat sila na, nabayaran mo na ba, Mi? Yung yung internet, ang bagal eh. Buti pa sila, ganon lang yung problema nila na Sus ko, Lord. Anyway, ayun. Simba lang naman kami today, guys. Tapos uwi na. Anong ulamin natin na naman? Ako hindi na ako kakain. Parang busog pa ako sa kinain ko kanina. Ako lagi naman akong gutom eh. Mag-take out na lang tayo. Hello guys! Finally, nakapagpakain na tayo ng dogs. And yun, nakapagwalis and linis and map na kami ni Chris. Inaantay ko na lang kasi naliligo siya. May tubig na rin kami. Kasi 2 days kaming 2 days nga ba? 2 days. Kahapon tsaka hindi, alas 3 days ata. 3 days kaming walang tubig. Kaloka. Ang hirap pag-igip-igip. Pero nakaka-enjoy kasi alam mo yung kada akit ko ng tag 10 liters yung sa mga mineral.
Grabe, tagaktak agad yung pawis ko. Parang sabi ko, uy, ang ganda pala na itong exercise din. Eh, di ba third floor pa kami, diretsong pa ganun yung yung hagdan packet dito sa unit namin. Kaso, hingal ka naman talaga. Pero masarap yung biglang pagpapawisan yung, biglang lalalabasan yung pawis mo. Chika muna tayo kasi kanina sa simbahan pala, diba? Yung nasa likod ko, nakatayo lang ako na sa mass. Yung sa likod ko, biglang humagulgul. So napalingon ako sa kanya. Tapos umiiyak talaga siya na, "Stoy! Oy, 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 oy! Walang mag-aaway ah." Tapos napatingin ako sa kanya, as in super hagulgul niya na parang gumaganong-ganong pa siya. Tapos alam mo yung nakaramdam ako na parang nanggaling ako sa na yun, sa pag-iyak ng ganun. Sabi ko kung ano man ang iniiyak nito ni ate. As in, sobrang siguro yun, sobrang lala na iniyak mo na lang talaga sa Diyos. Yung, kumbaga pinagpasa Diyos mo na lang talaga yung mga problema mo, yung mga ganyan. Pero guys, alam niyo ba, mag-agree ba kayo sa akin na ang sarap-sarap-sarap umiyak sa simbahan or kahit sa altar, ang sarap-sarap-sarap umiyak sa Panginoon. Hindi ako nagpi-preach na or something, pero para sa akin lang, ang sarap ng feeling kapag ka umiyak ka talaga sa sa simbahan, sa altar. Basta yung iyak mo na kinakausap mo talaga ang Panginoon. Grabe, the best feeling talaga na nailabas mo lahat ng yung gusto mong sabihin na wala kang wala kang mapagsabihan. Kaya abang mahagulgul si ate sa likod ko, napapaiyak din ako kasi talagang alam mo yun. Iba pagka umiiyak tayo sa sa simbahan. Eh. Grabe na talaga yun eh. Alam nyo yun. Pero after nyan, ang gaan-gaan sa pakiramdam. Grabe. So, ayun lang. Kaya kung sino dito yung mga nahihirapan na. Kasi wala naman tao na walang pinagdadaanan sa buhay. Diba? Lahat tayo may pinagdadaanan. And kung talagang grabe na yung mga pagsubok nyo sa buhay, feeling nyo wala nang pag-asa, try nyo guys, pumunta sa simbahan, kausapin siya, and ilabas nyo lahat ng yung mga gusto nyo sabihin. After ng iyak nyo ng bonggang-bongga, ang sarap sa pakiramdam, promise. Gaya nung diba, nung sabi ko sa inyo, nung sinundo ko one time si daddy sa work niya na magang-maga yung mata ko, yun ang breakdown ako noon na talagang nasa harap ako ng ng altar na grabe yung iyak ko na hindi ko alam kung bakit yung iyak ko talaga noon yung that time kasi nagka-problema, parang nagkakasabay-sabay yung problema noon na tapos si Taylor pa noon, 'di ba? Kasi akala ko talaga kailangan ko pa magbayad ng ganun kalaki. Kumbaga naghalo-halo na sa utak ko yung problema. Tapos, wala. Iniyak ko lang talaga siya na talagang, may nga ako, kasi may camera dyan malapit sa sa altar. Parang ni-review ko. Grabe, yung iyak ko talaga, akala mo batang pinalo ng nanay na gawa ganun pa ako. Pero after nun, grabe, the best talaga yung feeling. And after nung pag-iyak ko na, yung mga few days lang, nagkasunod-sunod din yung blessings na dumating sa akin. So, kaya ayun. Share ko lang guys. And lagi ko talaga pinagdadasal na sa Diyos na i-bless niya lang ako, yung business namin magkakapatid, yung ganyan, para maging blessing din kami sa iba. Alam niyo, yung simpleng ganun lang kasi na makakatulong ako sa iba kahit hindi ko kaano-ano is, ang sarap na sa pakiramdam. No, pero, again, baka may nanonood na kasi may mga nanghihingi sa akin ng tulong. Parang nade-decline ko. Gawa ng, syempre, ang dami ko pang mga bayarin nga na minsan, na-short din, ganyan. So, parang nagigilty ako na hindi ako makatulong. Pero promise guys, hindi ako nagdadamot. Talagang nasa sitwasyon lang ako ngayon na hindi ko pa kayang mag-extend ulit ng tulong. Alam niyo, kasi may mga nangyari nga na mga nalugi sa mga skincare products, yung ganyan, mga maling decision ko sa pag-entry sa mga products. So, pagpasensyahan niyo ko, unawain niyo ko na hindi ako makatulong muna sa mga nanghihingi sa inyo. Dito sa kasi mga nagsabi na, nanonood sila ng vlog ko, ganyan-ganyan. So, 'di ba? Parang,
Guys, hindi ako big time vlogger. Oh, wait lang, ayan na yung ano na to. Sasakyan. Hello? Ay, sige. Paano yun kasi? Sige, salamat. So, ayun nga. Hindi naman kasi ako, guys, big time vlogger na sumasahod ng 6 digits, 7 digits. So, alam niyo yun, yung ano ko lang, ay! Junior! Itong libangan ko lang naman na to is for, parang sabihin, and yung kinikita ko is para sa mga dogs ko. Alam niyo ba, gusto niyo ba makita yung sahod ko sa ano, dito sa vlogging? Parang nasa $100, $150, ganyan, tapos ba-minusan pa yan ng tax. Kaya, isipin niyo na lang magkano lang yun. And hindi yung 57 pesos na ano, na conversion nun. Kasi parang Singapore dollars ata yung ano, yung computation nun. So, magkano lang yun? Kaya, pagpasensya nyo talaga yung mga, sa mga hindi ko na pagbibigyan ng tulong. Okay? Kaya, lagi ko nga pinagdarasal na, i-bless lang talaga ako na itong business namin na makakapag-extend ulit ako ng mga help sa mga kung sino mang humingi ng tulong. Kasi nung talaga, guys, nung before pandemic pa, no, lahat ng ano, mga ano na lang. Hindi ako hindi ko sinusumbat. Alam niyo, ang dami kong natulungan na, ang daming nangutang sa akin na hindi na naibalik. As in, sabi ko nila, siguro tulong ko na lang yung sa kanila, baka sobrang kailangan nila. Pero, nakaka-bad trip yung ganun, no? Yung, nangutang lang tapos hindi na binalik. Kainis. Kaya, ayun, ang daming nangihiram na, sige lang ako ng sige, kasi talagang, yung blessing naman talaga nun, grabe, overflowing. Pero, yeah, hindi muna ngayon. Kaya, sorry na muna po. Ulit-ulit. Makaligo na ka. Hulaan nyo, sino inaantay nito? Siyempre si Daddy. Naka-Daddy to eh. Lumabas lang si Daddy. Bumaba lang. Yan, nakabantay na yan sa pinto. Sa pinto ng CR. Dito sa gate. Ganyan si Maggie. Masyadong Daddy's girl. May kipag-unahan pa yan sa kwarto. Kasi sa kwarto to natutulog. Tsaka si Groot na. May kipag-unahan pa yan hanggang sa matisod ka na. Hindi pa nakakaapak yung paa mo sa pagpasok ng pintuan. Ayun. Ano na siya, ilalim na siya. O may papansin din naman. Talaga naman, Groot. Yan. Ikaw din. Ito, tanda na rin to. Namumuti na yung mga balahibo niya. Nag-iiba na yung kulay. Parang nagla-lighten na yung Kasi brown na brown to si Groot eh. Ganda yung pagkaka-brown niya dati. Ayan na. Ngayon may mga patsi-patsi na puti na. Oh, Grootchin. Hindi pa ako ready, Grootchin. Wala. Niyak tuloy ako. Grootchin. Hindi pa ready si Mommy, oh. Sana magtagal ka po, kahit na, alam mo yun, kahit na minsan grumpy ka. Willing pa akong alagaan ka. Good morning, guys! Happy Friday! Ang bilis, no? Friday na agad. Sabi ko mag-vlog ako kahapon, pero hindi ko na nagawa kasi, alam niyo naman, abala lagi. Yan, tapos, lalo na kahapon, sobrang daming tao kasi bukod sa enrollment sa college, may mga mga trainee pa ng mga police. So, ang agang naubusan din ng ng Chinese kitchen, ng kantin, ng ulam. So, syempre, sa tapsihan yung nila, yung takbo nila. So, yun, buti na lang dumating si Emer kasi si Chris yung nakatoka sa kahapon. Eh, sunod-sunod yung isang bagsakan ng grupo ng mga police. Tapos, bukod doon yung mga colleges pa. Colleges? Isang college lang naman. Mga college students, tapos teachers, and mga nagme-medical pa. Kaya, si Chris lito na, May, paano to, May? Buti dumating si Emer, sabi ni Emer, ate, may big order ka. Take ko na to. Sabi ko, go, Mer. Tapos, ayun na, advance call. Nabuti na lang talaga, guys. Trained kami sa sa pressure. Tapos, mga batang Jollibee, di ba?
Kinuha niya na isang yung mga order ng police. And then, ate, advance call ko na to, baga ganyan. Tapos, yun, nakaraos talaga kami kahapon. Thank you so much, Emerson. PC kasi yan sa sa Jollibee. Yung Prada controller, kaya pag nandyan si Emerson or pag, alam niyo yan, talagang in control lahat. Tapos ako naman sa kitchen, yung bago kasama namin. Girl, mag-drop ka na ng egg. Talagang pinag-advance, ko na siya, luto ko na siya ng egg, ganyan. Tapos, yung mga kukonsume lang naman, hindi yung advance na parang, oras ang bibilangin bago maubos. Parang minutes lang na. 2 minutes. Kasi diba, yan, pati si Richard, nagprito na ng ewan, bakit sobrang kahapon na? Thank you, Lord. Grabe, ba talaga kayo? Yan. Sobrang dagsa ng tao kahapon. And then, si Nene, yan. Kasi sakto din naman, paalis si Mama. Kasi dapat, nga din ako eh. Teka lang, magano tayo. Habang nagchichika. Magprito tayo ng itlog and spam para kay Daddy. Ewan ko si Chris kung sasabay ulit sa akin. Yan, pati si Nene. Awan, basta nagulo kami kahapon guys. Hindi ko na siya makwento sa inyo ng buo. At talagang warshock na naman kami. Ayan. At dapat nga, sasama ako sa sa Cavite. At pupunta sila dyan po sa Cavite. Papasyalan si Dayan. Sabi ko, sige, may sama ako since kasama naman si Japo. Kaso yung ganun bugso ng tao, hindi na ako makasama, ganyan. So, si Mama na lang yung sumama. Nakakatuwa. Gets nyo ba yung kwento ko? Sorry guys, loading na naman ako. Sabi ko, magkukwento ako. Ay, magpa-vlog ako. Sabi ko, kwento ko na lang yung nangyari kahapon. Bakit walang excuse me. Walang vlog. Lang. Ang sarap magtinda kapag ganyan na yung matao talaga sa sa kainan. Yan, tapos na nga kami may mga dinadagdag pa akong menu, kaya wala nang hanapin yung mga tao pag ayaw na ng tapsi, kahit ganyan na lang. Mga merienda. Kailangan natin ito kasi magka-college na si Chris Pulo, kaya dumidiskarte ako ng bongga guys. Charot. Hi guys, happy Friday. Friday na ba? Yes, Friday na. Ayan, inaantok ako kasi lakas ng ulan kanina, nakakantok yung weather. Alam niyo yung nasarap mag-Netflix, humiga. No? Kaya ayun, nagpapatimpla ako kay Jello ng coffee. Masarap daw na favorite niya daw na macchiato ba yan? Opo. Caramel macchiato. Caramel macchiato. Hay ka naman daw. Ayan, we have coffee grinder. Tapos yung, anong tawag dito? Coffee machine. Coffee machine. Basta yun.